passenger arrivals ngayong buwan ng Disyembre ating tatalakayin kasama si Deputy Spokesperson Melvin Mabulak ng Bureau of Immigration. Sir, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po, Yusik Mards, Miss Nina at lahat po ng nakikinig at nanonood. Magandang tanghali po. Sir, mula po sa inyong assessment, nagsimula na po bang dumating ang mga biyahero o turista sa bansa para sa darating na holiday celebration? Ilang pasahero na po ba sa ngayon or ilang pasahero po sa ngayon ang inaasahan ng Immigration Bureau? Opo, nakita po natin ang dagsa ng mga pasahero. Ngayong December, last month ng 2023, inaasahan natin ang darating na mga pasahero ay aabot ng 1.5 million mga pasahero. Medyo malapit na po tayo sa pre-pandemic na numero at sa last month lang may dumating na more than 1,160,000 mga pasahero at kalahati po nito ay mga dayuhan. Diyan po natin nakikita na ang pagdagsa at pagpunta sa atin ng mga pasahero sa Pilipinas. Deputy Melvin, magandang tanghali po. Sir, ano po ang nakikita ninyong dahilan ng paglaki o paglobo ng bilang ng mga bumibisita at umuuwi sa Pilipinas? Opo, nakikita po natin parang revenge travel naman po ito after ilang years na nagkaroon pa tayo ng travel restriction. At alam naman po natin pag tayo po ay nagsiselebrate ng Pasko, marami talagang pumupunta sa atin at dito nagsiselebrate considering na kakaiba po yung ating pagbibigay pugay sa Pasko at marami tayong mga kababayan na ngayon ay nakatira na sa ibang bansa, gusto ding umuwi ngayong December at ngayong Pasko. Sir, kung ikukumpara ito mula sa taong 2020 kung saan idineklara ang pandemya, sabi nyo nga tumaas na at malapit na sa pre-pandemic, ilang porsyento po ang mga itinaas na bilang ng mga biyaherong bumibisita dito sa bansa? At ang isa ko pang tanong, kung may pagtaas din po ba sa bilang ng mga outbound passengers ngayong taon? Opo, kung tinitingnan po natin, more than 70% po yan kasi during the pandemic period, umaabot lang po ng less than 100,000 in a month yung dumarating. At saka pati din yung departure at nakita din po natin na noong November, 1.1 million yung nag-depart sa ating bansa. Lapit na po ito doon sa pre-pandemic kasi noong pre-pandemic, that was November of 2019, ang umaalis sa ating bansa is 1.3. Parang kulang-kulang ng 200,000 na lang po. Ito ay pagpapakita na talagang very alive na at yung ating travel ng mga kababayan natin at including as well yung mga dayuhan na bumibisita sa ating bansa. Deputy Melvin, sana umabot na tayo sa figures na yun dahil nung pandemic pala, 10% lang, no? Nang sinabi mo ang dumating at lumabas nung panahon na yun. Tama po, medyo kakaiba, maliit talaga kaya we're very happy na bumalik na po ang ganyang klaseng pagka-travel ng mga pasahero. Deputy, maaari niyo po bang ipaliwanag ang deployment naman ng BII personnel ngayong taon upang makatulong na maibsan ang congestion sa ating mga paliparan? Opo, yung ating pong Commissioner Norman G. Tansinco, siya po ay naglatag ng mga programa at unang-una po ito palagi nating ginagawa. Pagsapit po ng November 15 hanggang sa January 15, we do not entertain nor allow yung application ng leave ng ating mga personnel sa ating mga paliparan. We as well deploy yung mga tauhan natin na kung saan doon sila nagtatrabaho sa mga opisina natin, but during this holiday season, sila po ay mayroong period na kung saan they have to render their services at sila po ay tutulong para mas mabilis po yung proseso sa ating mga pagproseso ng ating mga pasahero, including din po just recently nagkaroon po ng mga bagong immigration officer. Kahapon around 38 immigration officers ang nag-graduate po sa ating Philippine Immigration Academy at we are also deploying yung ating mga e-gates, may mobile counter din po tayo. Pag nakita po natin na medyo kulang po yung
mga counters, mayroon po tayong mobile counter na kung saan pwede din po yung ating immigration officers mag-conduct ng proseso doon dito po. Deputy, hindi po ba umaalma ang mga tauhan po ng BI dahil nga hindi nyo pinapayagan sila na mag-leave during the holiday season po? Nasanay na po yan kasi yan po talaga yung buhay namin. Pag mayroong mga malalaking mga holidays, long weekends, at alam naman po natin marami po nagtra-travel. Kaya nga po, itong mga panahon na ito talagang binibigyang pansin ng ating commissioner na dapat deployed po at marami po tayong mga tauhan na handang magserbisyo. And we ensure the public na nagtalaga tayo ng programa na makakatulong talaga para dire-diretso po yung pagproproseso. Sir, mandatory pa din po ba ang registration sa e-travel system mula sa mga international travelers? At sino-sino naman po yung mga exempted sa e-travel? Opo, ang e-travel po, mandatory po ito, no? Arrival, departure. Sa ating pong arrival, lahat po dapat mayroon silang e-travel. Dapat nakapag-register sila 72 hours before the actual time of arrival. At yung kanyang departure naman, usually for now, yung Filipino, but later on lahat ng pasahero will be encouraging that as well because it provides us information kung paano natin ma-manage din yung deployment ng tao kasi may advance information na tayo sa dami at dagsa ng pasahero sa iba't ibang terminal. Deputy, paano yan kapag hindi yung pasahero na foreigner, di ba, karamihan sa kanila, hindi nila alam na, kailangan pala mag-e-travel. Ano yung mga assistance na ginagawa natin para sa kanila? Opo, yung ating airlines, meron tayong coordination to notify them in advance, ano? Pag wala naman po, yung mismo, yung naging agreement natin with the airlines that their staff, yung ground personnel nila could somehow be able to extend assistance. In the same manner din po na nagpro-provide tayo and we're going to procure additional queues, no, sa departure kasi nakikita natin may mga tao din naman na hindi techy, no, hindi sanay sa pagre-register through their mobile phone. May mga assistance tayong ini-extend ng mga tao doon at yan po ang ginagawa po natin. Deputy, so na-mention nyo nga po na nagdagdag rin kayo ng mga kiosk, no? At meron din ho tayo, I'm assuming meron ho tayo sa ating mga airports. What if wala ho silang access sa internet or sa kanilang mga smartphones? Paano naman natin sila na seserbisyohan? Yes po, yung kiosk is connected, no, sa ating sa internet. That's the reason why mayroon tayong ding mga personnel na nakatalaga doon in coordination with the airlines para sila po ay tulungan at makapag-register. Basically, kung hindi naman kaya po, mayroon namang instances talaga na we allow using the paper-based. But however, as much as possible, through the assistance din mga tauhan natin at yung airlines, nakakapag-register naman po sila. Kasi papaano po yung mga senior citizens, minsan hindi sila masyadong, kahit marunong, kahit may signal, di ba? Minsan na hindi nila alam yung paano sagutin online or sa kanilang cellphone. O paano kung wala silang cellphone, di ba? Or Hindi techie. that's very rare though. O pero paano kung hindi sila ganong kateki? Yes, mayroon tayo doon naka-deploy na iPad parang sa kiosk, no? Open for everyone and usually ang gumagamit doon yung walang kakayahan na mag-connect dahil naman hindi sila techy, no. At yun din ang sinasabi ko na nag-a-assist po yung ating airlines, yung ating mga tauhan para pagdating sa counter natin at makikita na mayroon na po registered na po sila kasi once ang isang pasahero swinay po yung passport, ang kanyang registration po ay nag-a-appear sa aming screen. Kaya nakikita po namin kung siya ay nag-register o hindi. Okay. Sir, bukod po sa mga additional personnel, ano pa po ang mga hakbang ng BI upang mapabilis ang pagproseso ng mga dokumento ng mga international at local travelers? Opo, yung by 2024, no, we are targeting na 25% po ng ating pagproseso ay e-gates na. That's why napaka-importante po we have to embrace technology. At we are very grateful sa ating sa Kongreso
na binigyan po tayo ng budget para makapag-procure po tayo ng mga e-gates, and we are targeting from 2024, 2025 to 2026 be able na makapag-deploy tayo ng mas marami pang e-gates kasi mas mapapabilis po natin ang pagproseso natin sa ating mga pasahero. At the same manner din po, we should understand as time goes by, dumarami po yung pasahero at wala pong kahit sino man ay kakayahan na makapagdagdag ng another personnel. That's the problem actually ng bawat ahensya, yung lack ng personnel. But itong teknolohiyang ito ay makakatulong talaga, nasa pipeline po natin. Kaya nga po, by 2024, we are targeting 25% ng ating mga pagproseso sa ating airport ay using na ng e-gates. Deputy Melvin, maiba tayo. Muling nagpaalala si BI Commissioner Norman Tansinco na bawal ang pagbati ng immigration employees ng Merry Christmas sa mga pasahero. Deputy, ano po ang detalye natin dito? Opo, ano naman we are discouraging yung ating mga officer na bumate, but basically may pagkakataon na din naman talaga na pag sila ang inunahan na batiin, syempre you have to, but tingnan din natin kasi kultura din natin ng ating mga kababayan. But as much as possible, we discourage them na magsabi ng pag-greet sa ating mga pasahero dahil baka ang understanding kasi ng iba, yung connotation, they are asking for pamasko. But basically, we have to understand din na kultura din natin, but as much as possible, dapat wag tayong mag-greet during the pagproseso po natin. But however, may mga instances na kung saan inuunahan tayo mag-greet, then you have to reply, and kaya tinitimbang din natin. But as much as possible, we discourage our personnel. Yun nga yun, Deputy, kasi I was gonna ask, what if nag-Merry Christmas sa'yo? Alam mo naman, tingnan mo lang. Di ba po? Pero tama, agree naman. Bumati na lang tayo. Mag-reply na lang tayo ng Merry Christmas din. Yes, alright. Mahirap talaga yung gano'n, Alangan naman, magtitigan lang kayo, di ba? Okay, so ito naman, meron po tayong tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Andrea Taguines ng ABS-CBN News. Ang kanyang tanong, were the BI's operations affected by the electrical maintenance works or power outage at NAIA Terminal 3 this morning? Wala pa akong nakuhang information, But basically, we have to understand yung ating mga system connected po kasi yan. Ang nagpro-provide ba ang source ng power, yung provide din ng ating authority sa MIAA. I haven't received yet any information, but I'll check with that kung nagkaroon man. But basically, wala naman masyadong report na lumabas. Siguro tuloy-tuloy kasi pag nagkakaroon po ng mga outages, dapat well-informed po kami para nakapag-prepare po yung ating immigration. Okay, paano rin po natin ma-ensure na yung mga pasahero po natin ay kampante? I understand ito ay jurisdiction din ng NAIA Security, but syempre po hindi pa rin maalis sa isip ng ating mga kababayan, lalo na yung mga travelers, yung posibilidad na baka mawala yung kanilang gamit. Di po ba, dyan po sa airport? Or manakawan? Diretsuhin na natin. Yes po. Ito po. Sa authority po natin with the airport, but basically we have to understand. Ngayong panahon po, marami po talaga yung pasahero at marami yung tao doon. At may panahon na we cannot avoid, may nagsasamantala, lalo na po sa Terminal 3 na open po siya, Hindi katulad ng ibang, just like Terminal 1 na hindi ka basta-basta makakapasok kung hindi ka pasahero. But in Terminal 3, open po siya. Anyone can enter yung terminal. That's why we are reminding our mga kababayan natin, yung mga pasahero na alagaan din nila yung mga gamit nila, tingnan kasi marami po yung tao. And we ensure naman, on the part sa immigration, mayroon po tayong designated na mga immigration personnel na tumitingin, nag-assist, nagkakandak. At ang ating pong area doon ay mayroon pong CCTV at we could easily verify, backtrack kung sino man ang kumuha. But I can only speak doon sa immigration area dahil yun po yung concern namin. Alright. Ito naman po para sa mga excited sa mga balikbayan box, sa ating mga balikbayan, di ba? Ano po ba yung mga bawal? Minsan kino-confiscate, pasalubong, di ba? Pinaghirapan nila. Tapos kino-confiscate po.
Ano po yung mga talagang bawal at ano yung dapat i-check-in na para hindi ma-confiscate at ano lang yung pwede sa hand carry? Opo, no? Itong tanong po ninyo, pang Bureau of Customs po yan kasi sa Bureau of Customs sila yung concern sa cargo. Kami po ay sa ano lang, sa dokumento, yung pre-present, but basically, alam naman po natin, mag-coordinate na lang po sa ating Bureau of Customs, may mga bawal po doon. At hindi na, alam ko lang po, yung money na, yung pera na dala natin, it should not exceed $10,000 and it should be declared as well. Alright, pinapahaba kasi namin yung ating interview, sir. Baka meron kayong tips or mensahe sa ating mga pasahero para mapabilis at maging mas pleasant naman po yung kanilang travel experience ngayong taon. Opo, yung ating pong alam naman po natin na sa dagsa ng pasahero, you have to be early sa airport, no? Dapat andun na po kayo kasi kung titignan po natin, papunta ka pa lang ng terminal sa airport, mahaba na po yung traffic natin, yung pila. Pagdating natin sa check-in counter, mahaba din po. Kaya we are encouraging our passengers na be early. At once nakakuha ka na po ng boarding pass sa check-in, diretso na po tayo sa immigration counter para po maproseso. Doon na po kayo mag-antay sa ating mga boarding areas para at least naman may pagkakataon na kung final call na andun na po kayo, hindi na po kayo maghahabol kasi may mga instances na naiwanan ng eroplano dahil sila ay hindi pa na proseso, mahaba yung pila dahil ang ginawa, nagliwaliw muna after ng kanilang check-in. That's why we are encouraging them to go straight sa ating mga boarding area. Deputy, isa na lang, may pahabol na tanong mula sa isang concerned citizen. Kamusta na po ba ang ating mga immigration officers? Strict pa rin po ba sila sa outbound passengers ng mga Filipinos when it comes to their requirements sa paglabas? Opo, ang ating pong immigration ay tumatalima sa implementing rules and regulation ng RA 10364, yung IRR niya. Ang very specific po yung provision doon to implement strict departure policy. Just recently po, mayroon po tayong repatriated na 27 Filipinos. Ang 12 sa kanila, nakita natin, umalis po sila sa backdoor. Sambuanga, hindi sila dumaan sa immigration inspection. Yung 14, nagpanggap silang mga turista, kasama yung kanyang pamilya, umalis, kaibigan, at yung isa government employee pa. Yung isa naman OFW, may OEC, but they ended up working sa Cambodia at nabiktima po sila ng human trafficking. Sila ay ginulpe, pinahirapan, at sila buti na lang. Sila po ay nasagip ng pulis ng Cambodia at tigapag-coordinate po sa ating Department of Foreign Affairs at dumating po sila sa ating bansa noong December 8 ngayong taon. So usually po yung mga ganyang insidente ay sa backdoor po dumadaan? Nakita natin hindi lang po sa backdoor, no? Kasi yung 14 nga at yung 15 dahil yung isa OFW naman may OEC but iba yung nasa airport doon, yan po ang rason bakit stricto po tayo. Alam naman po nila kung anong gagawin nila. Ang magpapanggap lang po sila bilang isang turista. Kaya nga po, bilang pagtugon sa direktiba ng ating implementing rules and regulation na against sa human trafficking, ay talagang mabusisi tayo, tinitingnan po natin. Kasi for previous months, nakita po natin sa dami ng ating mga kababayan na ni-repatriate po ng ating gobyerno na nabiktima. Ginulpe, kinulong, pinahirapan, hindi pinasweldo, at sila ay sinagip ng ating gobyerno dahil naman alam naman nila na pag-alis nila ang kanilang presentation, turista lang, pero ang kanilang pinakapakay talaga ay magtrabaho at na-recruit sila through social media. Alright, kung wala naman pong problema and everything should go as planned, ilang minuto po ulit ang inaalat ng BI dyan po sa immigration? Or segundo ba? Basically po sa processing po natin, that is 45 seconds. Swipe the passport. Pag nakita natin wala namang mga inconsistencies, yung kanyang declaration, makita ng immigration officer, wala namang problema. It just hindi nga umabot, usually ang hindi napapayagan, hindi yan umaabot ng 1%.
That's only 0.6%. Pero alam naman po natin na mayroon pa rin mga tao na nagpapanggap at tulad sa nakikita natin na mga nare-report, talaga pong totoo yung banta ng trafficking. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Deputy Spokesperson Melvin Mabulak ng Bureau of Immigration. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.